Grabe. Grabe ang salantang nabot ng ating mga kababayan sa bagyong Odette. Sa sobrang lakas ng hangin at ulan, magpapasko pa naman. At eto pa, may nagbabadya na naman na papasok na bagyo na binabantayan na ng pag-asa. Well, mga kasangga, ito ngayon ang buong detalye. At kapag hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na upang tuloy-tuloy ang ating talakayan. Grabe, ang salantang naidulot ng bagyong Odette. Dito natin makikita kung paano na naman pumapel ang mga epal ng kandidato. Kanya-kanyang paingay ng tulong kuno, gaya ni Manny Pacquiao, nag-post sa kanyang Twitter account ng panawagan sa mga kapwa niya politiko ng pagkakaisa sa pagtulong. Wow, galing! Pati si Lenny, on the response agad kuno, at personal pa niyang pinangisuan ang pagtanggap ng donasyon. Para mas mapabilis ang pagkilos natin, nandito po ako ngayon sa ating Campaign Volunteer Center sa Katipunan Avenue, Quezon City, which we will be converting into a relief hub. We also convened our operation center dito. Starting today, pwede na pong mag-drop off ng mga in-kind donations dito. Siyempre, mga kasangga, papauli ba naman dito si Isko Moreno? Hindi nagpasa agad ng resolusyon sa Konsehon ng Maynila para makapagbigay ng tulong. At kanya-kanya na sila ng post ng pagiging ng donasyon. Hindi naman masama yan, mga kasangga. Nangailangan tayo ng tulong. Pero ano tong sinasabi ni Sir Ping Lacson? Na yung style nyo ay isang uri ng calamity politics. At yan ang pinakamababang uri ng pangangampanya. Ay nako, naman kasi, pati ba naman pagtulong, pinupolitika nyo pa? Tama ka dyan, Sir Ping. Sila, puro pose at pakitang gilas. Eto, gumagawa na. Sabi nga nila, actions speak louder than words. Eto ang totoong public servant. Gaya na rin ng mga ginagawa nila Sir Ping Lacson. Kayo, hindi ko alam kung sabayan pagtulong nyo. Ewan, di ba Basta makatulong na lang kayo para naman pakinabangan ng bayan yung mga style nyo. Eto, kahit hindi ko sabihin kung kaninong kampo to, pero alam na this. Sila at si Sir Ping Lacson, yan ang mga totoong may malasakit sa bayan. Eka nga, mga totoong public servant. Style nyo, bulok. Oh, heto, nanawagan pa lang kayo, sila nakakapag-donate na. Para kayong sa pelikula, huli na pag rumoresponde. Yan mga kasangga, ang totoong tulong. Wala nang marami pang peke para mapansin lang. Good vibes ka muna tayo kay Sir Mike. Sir, ano bang matindi mong opinion ngayon sa mga pangyayari? Magandang gabi po. Medyo umuulan-ulan yata, ano? Kasi dito sa Metro Manila kanina ay umuulan din. Baka umabot na yata rito. Anyway, baka bahagi nung nangyaring mga pag-ulan, 2 araw na
dyan po sa Visayas at Mindanao, at dito sa may parte ng Bicol, sa siyempre Luzon na yan, at Mimaropa. Kasama na rin siguro dito nga sa Metro Manila, may bahagyang pag-ulan kanina, pero ngayon parang ambon-ambon na lang. Kamusta na po kayo? Well, baka magulat kayo kasi live tayo ngayon. Minsan lang tayo makapag-live dahil medyo busy tayo. Kamusta ba yung audio natin at saka video? Okay ba sa inyo? O nadidistract kayo dito sa aking Christmas light? Christmas tree pala. Okay? So, okay lang ba? Kamusta na po ang ating mga kababayan? Doon po sa title na nakalagay dyan, pag-uusapan natin yung Typhoon Odette na medyo hindi biro. Malaki ang ibinigay na problema nito. Omicron variant na problema rin ng mundo. Kasama tayo dyan. Meron nang nag-positive sa Pilipinas. At syempre, ang political issues dito sa ating bayan sa Pilipinas, syempre. Ay atin ho mga pahapyaw na pag-uusapan ngayong gabi. Habang kayo ay nagdi-dinner, pero maaga pa naman. O, dinner na nga ba? O nga, 6:34 na ba? So, parang yung iba ay maaga nagdi-dinner at yung iba naman ay hindi pa. Ganun pa man, kamusta na po kayo sa ating mga kababayan? Sa Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre doon po sa mga kababayan natin sa ibayong dagat. Magkakaibang oras at araw pero alam ko nandyan po kayo. Mga probinsya natin, alam nyo kaya ho sinama ko at kinalaki ko itong Typhoon Odette. Nakakaano po yung report Nakakabahala kasi kanina umaga lang sa television, 2 mayor yung nakausap ko, Yung mayor ng Cebu City at mayor ng Iloilo City. Hindi pa yun tinamaan ng sentro, Ang sentro ng typhoon ay sa may Caraga region, Surigao del Sur, Surigao del Norte, at saka yung Dumagat Island ba ang tawag doon? Basta yun yung lugar na yon. At nawala yung power. Walang elektrisidad, nawala rin yung mga communication. So ngayon naman, ang report ay nagbago na. Halos wala na doon sa may parte ng Mindanao at ilang parte ng Visayas. Nasa may parte ho ng Mimaropa yung bagyo. Umabot kasi ng signal number 4. Kung di ako nagkakamali, 185,000 kilometer per hour. At yung bugso, yung lakas, umabot ng 235. Kaya maraming mga puno na nabuhal. Ang lalaking puno, kung yung makikita yung damage talaga, parang ayaw ko na rin nga ipakita sa inyo, nakakalungkot lalo na po yung, naintindihan ko yung mga OFW. Ilan yung pong nag-PM sa akin, nag-chat nga yung iba at nagtatanong kung ano dahil nawalan daw sila ng communication doon sa kailang mga mahal sa buhay kung ano daw nangyari. So sabi ko nga, at ngayon inuulit ko, nag-brown out po kasi. At naputol din ang mga communication doon dahil may mga tower, yung telco, telecommunication company, sa ilang parte ng Mindanao at Visayas, bumigay. Sanhinong napakalakas na ulan at hangin. Nagsabay ho kasi yung lakas ng hangin at ulan na para talagang binabayo sila. Ang description nga sa akin ng mayor ng Iloilo City, ano sabi niya, parang 55 years old na yata siya, parang ganon. First time nila, ngayon lang niya naranasan ng ganyong kalakas. Ganong kalakas niya na tuloy-tuloy na malakas na hangin. Kaya ang daming nasira sa kanila. Inuulit ko, hindi pa nga sentro yung tinamaan yung Iloilo. Mas matindi yung Mindanao. So, hindi nga biro. Pero huwag kayong mag-alala ng mga overseas Filipino workers o mga kababayan natin kung saan man kayo nandoon na nawalan ng contact sa inyong mga pamilya, huwag kayong masyado magpanik. Dahil ang report naman po ng NDRRMC, National Disasters and Reduction Management Council, wala naman hong casualties na isabihin may mga namatay, wala pa. Merong isa pero hindi pa confirm na ang dahilan ng pagkamatay ay may kaugnayan sa typhoon. Maingat sila dyan. Importante, dapat may body count. Pero, pangkalahatan, hindi naman ganon. Naisalba kasi. Dahil maaga po na ginawa ng pamahalaang national and local na magkaroon ng evacuation center. Kaya yung more or less ay 98 hanggang 100,000 na ilikas kaagad. Pero marami ho talagang lumubog sa baha. Maraming bahay, mga puno, mga halaman at sakahan nasira. So, malungkot kasi magpapasko tapos ganyan 8 days na lang Christmas na. Tapos bigla pong nagkaganon. So,
Kaya nga po tayo isa na ang dahilan kung bakit tayo nag-live ngayon, parang i-update ko lang kayo na huwag kayo masyado magpanik. Ginagawa ng ating gobyerno ang lahat ng paraan na maibalik ang power, supply, at communication. Para nga magkaroon ng access ang mga tao na matawagan, makausap nila ang kailang mga mahal sa buhay dito at nasa abroad. Ayan. So kayong talaga nakapokus ang national government, Office of the President, para dyan sa isyong ito. Huwag kayong masyadong mag-alala. At hindi naman bago sa atin ito mga typhoon, di ba? Ang Pilipinas ay parang highway, daanan ng mga typhoon dito sa Asia. 20 hanggang 22 typhoon, average po yan every year. Ganun katindi. Kahit magpapasko na, meron na nga tayo, meron pang ganyan. Actually, meron pang report na meron pa raw isa na bagyo na pwedeng pumasok sa PAR, Philippine Area of Responsibility, na binabantayan din po ngayon ng Pag-asa. Okay? Sa issue naman ng variant, Omicron variant, meron na pong nagpositibo, isang foreigner at isang Pilipino, parehong lalaki ito, galing Africa. So dumating yung isa ng November 30, yung isa December 1, tapos nag-quarantine, pagdating ng December 7, nag-positive sila. Pero kontrolado na, nasa mga quarantine facilities. Ang hinahanap ng ating pamahalaan yung mga nakasama sa eroplano para sa ganun ay malaman sila kung anong kalagayan. Pero hindi nakahawa doon sa kamag-anak kung saan, as of now, sabi ng Department of Health. Ayan. Okay? So, kaya don't panic. Kaya lang, huwag tayong mag-relaxo dito. Ang sabi po ng mga doktor, napakalakas makahawa ng Omicron variant. Yung report niya, 2 araw na tinatanggap ko galing sa UK kasi may kaibigan akong dating broadcaster dito, nandun din sa UK, sa London especially. Abay, napakabilis daw kumalat doon. Mabilis mahawa. Kayo ba? O yung mga kababayan natin, mga taga-London, taga-UK. Totoo ba yun? Pero parang totoo kasi 2 araw na maabot ang libo-libo ang nahahawa raw sa bilis ng pagkalat nitong bagong variant na ito. Pero kung ikaw naman ay fully vaccinated, may proteksyon ka. Dahil mild lang ang dating sa'yo, ang epekto sa'yo kapag vaccinated ka na. Yung mga walang bakuna, yun ang nakakadelikado. Kahit kaya dito nga sa Pilipinas, nagdo-double time ang gobyerno, mabakuna para hindi sila tamaan ito. Okay? Marami tayong pag-usapan, pati itong isyong politika. Pero, naalala ko lang, at hindi ko naman talaga nakakalimutan sila. Medyo iba lang naging busy lang tayo sa issue ng politics dito sa ating bayan kasi ito yung issue nga typhoon, COVID-19 variant nga na pinag-usapan, political issue, Pero, kumustahin ko lang sandali yung aking mga dating dinidiscuss at sinusubaybayan ng mga charity vlogger. Nakita ko isang araw na nagla-live sila rito, yung Kalingap Group at saka yung team at saka si Kuya Bal Santos Matubang. Umikot yata ng Antipolo at ng Metro Manila. Parang biglaan yata yung pagpunta rin rito sa Quezon City, sa Metro Manila, pero bumalik na ulit. Kumusta ba? Nag-enjoy ba kayo? Naranasan ba yung traffic? Matraffic dito sa Metro Manila. Balik sa normal na. So yung grupo ni Kuya Bal Santos Matubang ay namasyal ng Rizal at Metro Manila. Kaya ngayon, alam ko, bumalik na ulit ng, kamusta na kayo? Alam mo, hindi ko nakakalimutan yung grupong yan dahil yan po yung totoong tumutulong sa mga mahirap na mga kababayan natin sa liblib na mga lugar, sa laylayan, kung tawagin natin, mga walang bahay, walang pagkain, walang gamot. Sila yung voluntaring tumutulong dyan. At siyempre, sa tulong din ng mga donors nila. So, ingat lang kayo. Kuya Bal Santos Matubang at iba pa. Na yung iba yata parang, hindi ko alam kung ano nangyari. Para bang may mga ibang grupo yata na nag-concentrate na sa kailang mga iba-ibang content, ng kanilang vlog. At yung iba naman, tumutulong pa rin. Ganun talaga ang mga organization. Minsan hindi na iwasan, May mga bagay na challenge sa buhay. Pero tuloy-tuloy lang yan. Good evening sa lahat na mga charity vloggers sa buong Pilipinas, hindi lang sa mga taga Bicol, kahit na may mga vloggers dito rin sa Metro Manila. Alam mo naman natin yan. Okay? So, okay lang. Ayan. Kumusta ba yung natin? Ayan, nisilip ko lang itong ating isang kung okay yung ating live na ginagawa. Di ba? Para, at makita natin yung mga dumaan na. Sandali, para matanggal yung ating lapila. Ayun.
Okay, basahin nga natin itong mga nagparamdam dito. Nandito na kaagad sila ang aga, kanina pa. Habang nagdi-discuss. Kwentuhan lang tayo ngayon, balitaan. At kahit pa paano, huwag kayo masyadong magpapanik. Yung mga biktima ng anumang pagsubok sa buhay, malalampasan natin yan lahat. Gano'n naman talaga eh. Sen Loreno. Hello, thank you. Good evening. Pasyat daw ho, sige. Sen Loreno, good evening po. Mirna Carloto, good evening din, Sir Mike. Ayun, Teresita Lazaro, good evening, Mike. Thank you, thank you. Okay, ingat po kayo. Good evening. Thank you, thank you. Ano ba itong Ano ba itong pagkakasulat? Ano ba itong pangalan ito? Parang hindi ko mabasa. Parang ano ba? Talaga bang paano ba babasahin yung pangalan yan? Bakit pinahihirap yung pangalan ko? Pangalan niyo, hindi ko tuloy mabasa kung paano, ano ba ang pronunciation niyan? HSS, HSS. Anong ibig sabihin yun? Para namang pinahirapan tayo. Anyway, good evening po. Tagasan ba sila? Fernando Manzano. Okay, mula sa Cainta, Rizal. Good evening po. Angel Paulo. Gandang gabi po, Sir Mike. Gandang gabi rin. Ito, watching from taga Singapore pala siya. Pero yung kanyang pangalan naman, ba't naman ganun? Paano babasahin niya? Hindi ko mabasa talaga. Sorry, ito mahaba eh. HSHJD. Ano ibig sabihin? Tapos HSHS. Ano yun? Ano ba yung pangalan yun? Parang pinahirapan niya. Hindi pa nagpakilala ng totoong pangalan. Rosel Valverde, Valverde. Good evening. Thank you, thank you. Salamat po. Lorely Velasquez. Good evening. Teresita Lazaro. Okay po, salamat. Ruth Maghirang. Magandang gabi po. Good evening. Ayan. Si Mirna Carloto, nabanggit na natin. Good evening. John B. Yosimaro. Mukhang nasa nasa Hong Kong. Ala ko Japan. Jin Camisario. Good evening. Thank you. Watching from Singapore. Ok naman po, sir. Salamat. Maria Joy Santos. Joy Santos. Ayun. Sir Mike, good evening. Thank you. Gang Lab. Good evening. Gang Lab. Anong gang? As in gang? From Zamboanga City, good evening po. Austin Tunggala. Diba? Hello, Sir Mike. Sir, Abi pa nakalagay dito. Yung Abi ho, apelido. Mike po ang pangalan. Gandang gabi. Kawawa naman ng Visayas. Naway malampasan nga po ang bawat isa sa ito ang pagsubok na ito. Tapos sirap. Uy, nabanggit. BBM Sara daw sila. Salamat po. Ano ito? Susmeresep TV. Vlog ito. Vlogger. Susmeresep TV. Shout out. Thank you, Sir Mike. Thank you. Mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Lani, Light in Hong Kong. Okay, thank you. Nazario Jr. Atole, good. Merry Christmas. Salamat. Merry Christmas din po sa inyo. Yung Abi mo, parang mali pang spelling. Yung Abi, ABE, Alpha Bravo Echo. Nangyari dito, Alpha Bravo Bravo. Hindi po yun spelling noon. Yung kilala ba niyo yung Prime Minister ng Japan? Yun, apelyido ko ganun, Abi, Alpha Bravo Echo. Ayun, simple lang, Margie Ochemas, good evening. Thank you. Emma L. Okay, watching from Australia. Ayan, naka-Australia ako ng t-shirt para yata sa ito. Sydney, Australia. Anong oras ngayon dyan? Ahead kayo ng 2 hours o 3 hours? Hindi ko alam kung ano. Basta ahead yata ng 2 hours ang Australia, di ba? Adoracion Carson, good evening po. Sir Mike, thank you. Si Ganglab nagbabalik. Ok lang po ang audio. Ay, salamat Yung audio daw okay. Video siguro okay lang din. Parang medyo makulimlim. Madilim na rito sa atin sa Manila. Ay, mag-aalas 7 na Panahon hindi didilim yan. Justina Dight, hello Sir Mike, thank you from Vienna, Australia. Ayan, sa Europe naman yan. Magkaiba yung Australia kaysa sa Australia, sa Vienna, sa Europe po yan. Glenda Karanay, good evening Sir Mike, watching from Hong Kong. Bertis Puente, hello, magandang gabi po. Lely Biado, thank you, good evening. Marijo Diaz, magandang gabi rin po mula sa Saudi Arabia. Ayun. Michelle Niplit, good evening. Okay, thank you. Ito na naman yung pangalang hindi ko mabasa. Kumakain at nanonood sa iyo. Sir Mike Abe, thank you. Kailangan yung pangalan mo na bakit naman ginulo-gulo mo? Ano bang ibig sabihin yan? Hindi ko tuloy mabasa kung anong ibig sabihin yan. Parang puro letter lang yan.
Ano ba nga ba yan? Ano ha? Si Mirna Carloto bumabalik. Good evening, Sir Mike. Good evening po rin po sa inyo. But Mario TV watching from Macau, sa Macau, China. Ayan. Consuelo Velasco. Mabuti na po Sir Mike. Ano ha? Thank you. Paki-shoutout po sa mga BBM Sara Muntinlupa. Aba, baka nagme-meeting sila. Maria Brown, hello back to Sir Mike. Thank you, thank you. Thank you po. Maria Beltran Brown, thank you po. Watching from Illinois. Taga-US ito. Oo nga, suki lang natin ito. Kamusta na po sa US? Malamig. Ano ba ngayon sa Amerika? Umaga. Ano ngayon? Umaga sa kanila. Nagising na maaga si Maria Brown o Beltran Brown. Ang aga nagising Umaga sa tama. 4:34 a.m. daw, Friday ng umaga. Ayan, ingat lang po. Ayun, 4:34 ng madaling araw sa kanila. Naku, nagising natin ng maaga sila. Sorry po kasi dito gabi sa inyo umaga nga. Si Celia Estrella, good evening Sir Mike. Thank you, thank you. Maria Brown, Pakinoon, Diyos, huwag mo kaming pababayaan. Uy, nagdasal pa si ngayon at kailanman. Thank you. Amen din po. Maria Brown of Beltran Brown. Thank you, thank you. Sunshine Cereso, good evening po Sir Mike. Say, ano ba ito? Good evening, Sir Mike. Nora Benito, good afternoon, Mike. Sir Mike, God bless all. Davao din, wala akong contact sa pamilya ko. Sa Davao, ganun din po. Actually, sa Davao, 2 araw nang walang opisina. Kinancel yung pasok. Kinancel ang, hindi, tama, government and private office, kinancel nga kasi masama din ang panahon. So, well, huwag kayong mag-alala. Hindi po ang ibig sabihin yan ay wala kayong contact kung anong nangyari na. Hindi po. Yung communication, nag-brown out, bumagsak yung mga tower, ibig sabihin na-cut yung mga communication, kaya walang contact. Yun din ang isang dahilan ng mga ating mga kinukulan sa pamahalaan kasi hindi naman makalipad papunta sila roon, nagtatawagan, biglang nawala. Pero ang alam ko, nakaka-recover na kasi nga mula naman kanina umaga, especially sa Cebu at saka Iloilo at ibang lugar, ay wala nang malalakas na ulan. Umalis na sa Mindanao, ulan-ulan may konti na lang, nasa palis na rin ng Visayas, nasa may parte ng Mimaropa. At sabi ng Pag-asa by bukas ng gabi, tama, Saturday or Sunday na umaga, lalabas na ng PAR ang Taipong Mapinsala, Taipong Udet. Talaga hindi biro yan Grabe ho ang pinsalang ipinagkaloob niyan sa atin. Si Aaron, okay. Aaron, thank you. Pwede kaya yung plano ni President Marcos? Ano yun? Si Marcos ba yun? PFEM. Ano sabihin yan? Ang bomba ang pipigil sa bagyo. Naku, teka muna. Sino ang plano niya? Meron ba ng plano niya? Yung kalamidad, hindi mo pwedeng pigilin yan. Hindi mo pwedeng harangin ang kalamidad. Sino may idea nun? Totoo ba yun? Bomba ang pipigil sa bagyo? Parang malabo yun. Sino nakadiscover nun? Totoo ba yan? Parang hindi Ang kalamidad po, hindi pwedeng pigilan. Pwedeng ingatan, pwedeng iwasan, yun lang yun. Pero yung bombahin mo yung kalamidad, wow. Ano pinanghuhugutan yan? Mandirigma, solid, loyalist. Good evening, Sir Mike. Ano po ang update sa typhoon? Humihina na ng bahagya. Kasi signal number 4 kahapon, ngayon number 3 na lang, pababa na. Pero maulan pa rin, may mga bugso-bugsong hangin pa rin, especially dyan sa may Mimaropa, yung parte ng Mindoro, ayan ang inaabot. Pero yung Visayas, Mindanao, nagbago na ng bahagya. Pero may pag-ulan pa rin. Kaya lang maraming binaha. Naku, yun ang mabigat. Nakita ko yung video kahapon at saka yung umaga. Mga bubong lang nakikita. Parang naging ilog na yung mga mababang lugar. At yan naman ay madalas nangyayari sa atin basta nagkakaroon ng mga typhoon. Kaya talagang napakahirap na sitwasyon. Okay? Marshall Sipagan. Good evening po, Sir Mike. Nawa po ay walang casualties. Sana nga po, ligtas ang ating mga kababayan. Sana nga po, Merong isang report nga na may namatay, pero hindi kino-confirm ng NDRRMC kung related sa typhoon. Basta ang sinasabi, mayroon niyang nakitang ganon. So, inaalam pa rin ng mga otoridad kung ano talaga ang sanhi. Ayun. Talaga hindi kasi pwedeng basta-basta lang paniwalaan yan Maria Linda Salazar. Uy, bakit ito? Bakit biglang nawawala? Bernie de la Cruz, Armedo Olyas, Mirna Paes, Arsenal Magpali. Good evening din sa inyo. Priscilla Castro, thank you. Eric Cristobal, baka yung hindi natin mabanggit Noemi Corpus. Good evening, Biska
Orlito, thank you. Ano ha? Rose ni, ano to, Centino Sulieta. Good evening, Sir Mike. Watching from Tokyo, Japan. Nilda Birhon, tama ba yan? Shout out po. Thank you mula sa Finland. Uy, sa ano ito? Sa Europe, hindi ba? Okay, Antonio Catubay. Thank you. Gandang gabi po. Taga Spain, nasa Madrid. Ako, dyan sa mga lugar na yun, di ba malamig na yan? Boyet Junior Juan, watching from Kingdom Saudi Arabia. Tama. Okay. Pioneer ng Brunei, Sir Mike. Shout out po. Thank you. Gandang gabi po sa lahat ng mga OFW dyan sa Brunei. Solid BBM Sara. Aba, may ganyan pa. Ano ha? Okay lang yan. Maribet M. Ribon. Ingat po. Thank you. Salamat. Julio Cesar Villarreal. Shoutout po sa Team Kalingap. Thank you. Nandito nga kayo dyan, Team Kalingap sa kaya Maynila ng isang araw, di ba? Pangunan ni Kuya Bal Santos Matubang. Merry Christmas din po sa lahat ng mga nandito. Ingat po kayo. Palagi. Salamat din po sa inyo rin, Sir Mike. Thank you rin sa inyo rin. Ingat po kayo. Mga vlogger or mga charity vlogger tumutulong ng totoo sa mga mahirap. Melinda Enriquez, Okay, maulang gabi po. Thank you. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Aba, umuulan din yan? Tama ba? Umuulan din yan. Fidelis Valdez, thank you. Salmon ba yan? Tama. Sige, Mike, watching from Israel. While cooking food. Aba, habang nagluluto daw, baka masunog, Joke lang. Lita Degles, tama ba yan? God bless, Sir Mike. Watching from Hong Kong, Marcos Loyalist. Ayun, Ilmer Perez, Ilmer Pelex Casas. More power, Mike. I'll be watching from Riyadh, Saudi Arabia. Benta, good evening. Watching from Italy. Okay, Juan Cruz. Sana lang po huwag, OA daw po at i-lockdown na naman hanggang Pasko. Tuloy ang eleksyon, or tuloy-tuloy ang eleksyon. Tama. Dapat naman matuloy. Wala, hindi ho pwedeng i-lockdown. Edmond, ilan, dahil ayaw na nga i-lockdown yan Lourdes Flores, thank you. Good evening po sa inyo. Jessica Hate, thank you rin po sa inyo. BBN Tandem, okay. Emma Esteron, thank you. Marlet Channel, good evening, idol. Salamat. Susan David, #19, nas okay po, live. Thank you. Comment ako lagi sa post mo. Salamat, Susan David, thank you. Peli Bagalay, good evening din po. Watching from, lagi doon sa channel natin mula sa Taiwan. Ako sa Taiwan, malamig din ngayon yan. Okay. May Mayor na Pais, nabanggit na natin yan. Belmar Tangtago, Tangtango. Okay, good evening, Sir Mike. BBM, ang lakas. Sige, sa Tuguegarao City. Sa Norte, ayun. Lloyda Clamor, good evening din po. Watching, thank you. Marami po salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa Hong Kong. Advance Merry Christmas. Salamat po. Amalia Perez, magandang gabi rin po mula sa Japan. Sandra Gadriado, good evening. Okay, salamat po sa inyo. Ayan, MTV, tama ba yan? Good evening po, Sir Mike. Idol, Sir Mike, na-late po ako. Hindi, okay lang ho yan. Nandiyan pa naman. Uy, ito, hindi ko mabasa ang pangalan, mukhang Hapon Good evening, Sir Mike. Watching from Japan. Sabi na nga pero yung pangalan, isulat Hapon Paano ko mababasa yan? Marlet Channel, nabanggit na natin kanina. Okay, sino pa bang hindi nababanggit natin yan? May Escoba, shout out po. At to all, BBM and Sara, ingat po kayo lahat. Ayun, ingat kayong lahat. Ayos. Pioneer, thank you. Nilda, nabanggit na natin yung iba kanina rito. Salamat po sa inyo. Marami hong mga pangalan dito. Okay, tuloy lang natin yung mga pag-update. Kaya nabanggit ko yung typhoon, medyo nagbabago na. Ongoing po ang pag-assist ng ating kinaukulan kung ano ang damage sa infrastruktura, sa agrikultura. Siyempre, agriculture country tayo. At damage sa mga bahay. At siyempre, ang importante yun pong mga tao na isalba naman. Nadala sa mga evacuation center bago dumating yung hagupit. Hambalos ng typhoon Odette na umabot ng signal number 4. Grabe talagang lakas yan. Sana yung madala nitong bahang ito, itong si Omicron variant. Alam niyo kung wala ng Omicron variant tayong dumating, na problema ito ng buong mundo na naman, na tayo, mga luag na po. Alam mo bakit? 200 plus na lang, hanggang 300 plus na lang everyday ang nagkakasakit na Pilipino. Napakaliit nun kasi 110 million na ang Pilipino. Pero nakakasakit, 200 plus, 300 plus, pinakamarami na yung 600 everyday. O di ba naka-recover na tayo dahil vaccinated na, marami ng bakuna na available, marami nagpapabakuna. Ang ganda
Ang problema, dumating naman itong Omicron variant na ito na galing ng South Africa. Kung di ako nagkakamali ba, 48 ba o 42 countries, including China, including US and ang US and Canada. Nakita niyo kung nanonood kayo ng basketball, ang daming NBA player na hindi makapaglaro dahil nag-positive. Samantalang alam mo naman, yung mga NBA player, napaka-tindi ng training yan. Ang lalaking tao, ang titigas ng katawan. Pero tinatamaan pa rin ng COVID, di ba? Ay halos everyday ang kanilang training. Nagtitraining, naglalaro, patapos laro, training naman kinabukasan, puro practice yan. Nag-gym pa yan, kaya ang lalaki ng katawan nila pero tinatamaan pa rin ng COVID. Lalo na itong Omicron na ito, mabilis kumalat. So, kung yung pong mga ganong klaseng mga tao ay tinatamaan nito, paano pa kaya yung mga simple lang? Kaya ingat po. Di baling, sila may mga bakuna na. Yung mga NBA players, halos lahat yun may bakuna. Maliban nung kay Irving na ayaw mong pabakuna. Pero yung iba dun, kita mo si Howard, yung sentro ng Lakers, di ba? Ang laking tao nun, 6'11". Ang laki ng katawan, parang Superman. Ang tigas-tigas ng katawan, ang dating, Pero yun hindi makapaglaro dahil nag-positive or may problema sa health tungkol dun sa COVID na yan. Ayan So kung wala lang itong Omicron variant na ito na galing ng South Africa, sana ang ganda ng Pasko sa buong mundo. Although sa ibang bansa, bali wala ang Christmas. Dito lang sa Pilipinas Sa Amerika at saka Canada, ang Christmas at New Year parang alalang. Doon sa kanila, ang celebration talaga yung Thanksgiving. Thanksgiving sa Canada, Thanksgiving, magkaiba yan At saka sa US, yan talagang holiday, puro kain na, regalo, lahat-lahat. Yun ang pinakapaskong matindi sa kanila. Ang Christmas at New Year, bali wala doon, tuloy ang business. Pero dito sa Asia, katulad dito sa atin sa Pilipinas, napakahalaga ng Christmas at saka New Year. Pero hindi makapag-enjoy masyado kasi nga mayroong threat pa rin. Ang sabi ng gobyerno, dapat maging maingat. Katunayan, kaya nga sana'y maganda na yung mga balikbayan, mga overseas Filipino workers, dati magpapa-quarantine sa bahay na. Dahil maluwag na. Ngayon hindi. 10 days, mayroong quarantine facilities sa mga hotel. Kaya yung mga nakabook na, nagpa-schedule na, nag-impake na, nagbalot na ng pasalubong, biglang nagbago yung policy ng gobyerno, wala tayong magagawa ron. Kaya na umaga nga, 3 yung nag-PM sa akin Sabi niya, Sir Mike, ano ba nangyari naman dyan sa Manila? Sabi ko, bakit? Bakit pa pabago-bago yung policy tungkol sa mga balikbayan? Tungkol sa magpapa-quarantine ba o hindi? Sabi ko, pasensya na po kayo kasi yun policy ng gobyerno, wala naman tayong magawa. At ginagawa yung policy yan para sa protection ninyo na darating at protection ng inyong pamilya. Kaya kahit vaccinated na kayo sa abroad, kailangan sumailalim pa rin sa 10 days quarantine sa mga hotel. Libre naman yan Pre-accommodation, transportation, and food. Yung OFW. Kasi ang mga OFW, kailanman hindi pwedeng pagbawalan ng gobyernong bumalik sa Pilipinas. Kasi ang mga OFW, anytime pwedeng makauwi. Walang batas na nagbabawal sa kanila huwag umuwi. Ayan. Kahit na may problema, dapat umuwi kung gusto nila. Pero yung mga turista, lalo na identify dun sa yellow list. Di ba? Dalawa yan Yellow at saka green. Hindi talaga papayagan. Ban. Total ban. Pero yan po mga balikbayan, Pilipino yan, allowed. Kaya nga lang sakripisyo. Kung ang inyong bakasyon ay 2 weeks lang, tapos 10 days kayo sa quarantine, useless ang inyong bakasyon. 4 days lang kayo makakalabas, ilang araw lang yung makakasama yung pamilya nyo. Ganun dating. Kaya kung pwedeng magpa-rebook kayo, magpa-schedule, baka pwedeng sa Valentine's na lang. O kaya basta wala nang problema. Ngayon talagang hindi pwede. Policy ng gobyerno, inuulit ko, yan para sa proteksyon ng dumarating at yung dadatngan. Ibig sabihin, kayong OFW, binibigyan kayo ng proteksyon. Yung inyong mahal sa buhay, pamilya, binibigyan din ng proteksyon. Kaya kailangan quarantine, pagka na-test at negative, saka ka papauwiin after 10 days. Kaya ang problema nga ngayon ng gobyerno, balik na naman ang gastusan. Ang laki ng gastos sa mga hotel. Isipin mo kung mambawa, 20 hotel yan sa Metro Manila. Puro puno na dahil sa dami na umuwi. Pinapakain, lahat yun ang nagbabayad gobyerno. 10 days bawat isa. Kaya punuan nyo ng mga hotel na yan. Kaya nga, sabi nga sa akin ng isang doktor kahapon na consultant ng isang araw, consultant ng Interagency Task Force, ang problema nila kung hindi makakaalis ka agad, hindi matatapos yung 10 days yung mga nauna, peak-season na yan, dami umuwi dahil magki-Christmas. Hindi nila alam kung saan ilalagay. So, advice ko sa inyo,
Kung pwede pa kayong mag-adjust, reschedule, baka pwede niyong gawin yon. Kasi nga ho, kung kayo ay uuwi rito tapos maiksi lang ang panahon, eh sayang lang. Eh pagka kayo po nasa quarantine facilities, nasa mga hotel, bawal kayong lumabas ng room. Hindi nga kayo pwede magpunta sa lobby ng hotel eh. Hindi rin kayo pwedeng dalawin ng mga kamag-anak nyo, bawal. Kaya nga, kino-quarantine kayo, tinago kayo at minomonitor eh. O, after 10 days lang kayo makakalabas, di ba? Kaya ngayon, sabi ko, pwede nyo i-reschedule. Kung pwede siguro sa Valentine's na, total, 2 buwan na lang yan. Or kung ano mang okasyon, pwede kayo makauwi. Huwag na muna ngayon. Dahil nag-iingat po ang Pilipinas, ang ating gobyerno dito sa epekto ng Omicron variant na mabilis kumalat pero hindi naman mapanganib kung, inuulit ko, fully vaccinated na. Yun ang importante. Okay? Sige. Marian, ano to? Si Marian Vlog OFW, thank you. Salamat po sa inyo sa update sa mga nangyari. At sa Carmen Bohol, may problema sa Bohol. Matindi rin ang epekto ng typhoon. Ay umaga, merong statement si Governor Yap, Arthur Yap, talagang nadamis din sila. Merong ibinabantay sila doon na parang gustong evacuate, malapit ba sa ilog yun o isang dagat na alanganin. Okay, so mahirap yan. Ingat-ingat lang po. Yuna Yamanoto, ayan, taga-Japan yata ito. Salamat po sa inyo. Pagdaan, At Tina Perez, good evening po. Amico, Padyakiro. Mga apelidong ito sa magaling ito. Thank you, salamat kahapon. Sige, ingat-ingat lang po kayo. Peli Deliso, good evening din po sa inyo. Gemma Camarines, tama ba? Hello po, watching from Brunei. Oy, thank you, thank you. Kung taga saan po kayo? Sharon Makabadbad, tama ba? Nakahabol din. Okay, hindi pa naman tayo maalis. Jake, yun sa TV, kagabi, Sir Mike, sumasama daw sila sa lobby ng hotel. Pwede hanggang hotel. Teka muna, nakalabi kayo ng hotel, no? Ayun, doon daw hanggang doon sa lobby daw ng hotel ay inuyugyug ng hangin. Basta ba yan? Talaga hong malakas. Malakas ho. Kung kayo nandun sa parte ng dinaanan, typhoon, malakas. Erica, mapagmahal. Okay yan. Good evening. Salamat po. Elmer, ayun, nabanggit natin kanina. Salamat to. Okay, ang bilis ng mga pangalang lumalabas dito. Sweet Vines, Divine, thank you. Salamat po. Evangeline Camilosa. Yun. Salamat po sa inyo. Well, sa isyong politika naman, mabuti naglalo yata ang mga politiko ngayon 2 araw kasi nga may typhoon. Busy ngayon tulad ni BBM, kung di ako nakakamali, yung Marcos supporters, nag-iimpake, nagre-repack ng mga pagkain, rice, kung ano, para ipadala doon sa mga biktima ho ng kalamidad. Yan naman talaga tama kasi siyempre naman kung ay ikot ng mga politiko tapos mayroong naghihirap sa evacuation center at nasira ang mga bahay, nasira ang kalye, nawala ang kabuhayan, para malungkot naman yon. So dahil nga po sa nangyaring kalamidad na yan, ang mga politiko, hindi po nagkakamali, ang ginagawa nila, nag-aayos sila ng mga pagkain kanilang idodonate, dadalhin doon sa mga lugar tinamaan ng kalamidad. Pero syempre, ganun ho talaga yan eh. After ho nitong makarecover tayo at siguro after Christmas, magsisimula na ulit sila ng mga pag-ikot-ikot hanggang sa official kampanya by February. Sa ngayon, para sa inyong kaalaman, ito naman aking opinion, pansarili, kahit sa mga survey, nakakalamang pa rin si Bongbong Marcos Sara tandem. Kahit anong klaseng survey, sila po nangunguna. Number 1, number 2, number 3 lang, nagpapalitan si Moreno at saka si Robredo. Sina Lacson at saka si Manny Pacquiao, medyo nasa baba. Okay? Yung survey nga nung, public, Asia. Tama ba? Basta may survey nung isang araw nung, kailan lang, last week lang. Number 3 pa nga doon sa survey, yung undecided eh. Si Marcos yung number 1, number 2 si Leni Robredo, number 3 yung undecided, number 4 pa si Moreno, tapos si Ping Lacson, tapos si Pacquiao. So yan po yung survey naman yan, hindi naman boto pa yan, pero ang eleksyon naman ay sa Mayo 9, pero po yung ganyan, consistent po na nangunguna yung BBM Sara tandem. Kahit na yung regional survey, provincial survey, ay sila yung nakakalamang. Okay? Sa ngayon ngayong December, ay tingnan natin, papalapit yan, baka lalong tumindi. Yun naman hong issue ng may sino bang susuportahan ni Pangulong Duterte na kandidato
Huwag kayo masyado nagpapapaniwala doon sa ibang mga balita. Makaramihan doon, masyadong ano ba tawag doon? Sa amin sa media, nag-i-SS yun eh. Yung masyadong nagmamadali. Wala pa hong opisyal na pronouncement ng Pangulo kung sino ang kanilang susuportahan. Kasi napapansin ko rin doon sa mga social media, para yung mga title lang ang akala mo, pagka nagbasa ka ng title, akala mo yung totoo, hindi naman totoo yun. Nilagay lang sa title, bumigay na, pero basahin mo yung istorya at pakinggan mo, hindi naman. Napaparami lang yun ng views. Huwag na nating bigyan na ng sakit ng ulo. Ako naman, hindi ko sa pagyabang, ako laging direct to the point ako rito. Diretsahan tayo rito. Ayaw ko ng mga paligoy-ligoy, ayaw ko rin ng mga burloloy. Nakita nyo rito yung aking channel na ito. Wala akong masyadong burloloy. Kasi isa sa mga, ang gusto ko, manood kayo sa akin at makinig kayo dahil doon sa quality na sinasabi ko. Ayaw ko naman ng manonood lang kayo at aabang kayo rito dahil nakita nyo maraming burloloy na kung ano-ano nakalagay dyan. Mga mukha ng politiko, mukha na kung sino-sinong personality, tapos lalagyan ng title, caption ng ibang mga vlogger na masyasaka, akala mo totoo, pero pag pinakinggan mo, hindi naman totoo. Ang layo ng title doon sa istorya. So kaya ho nila ginagawa yan para ma-attract kayo at dumami yung kailang views. Pero pag binasa mo o pinakinggan mo, ang layo ng title doon sa laman. So ayaw ko nung ganun. Kaya yung akin ho, simple lang, direct to the point. Inuulit ko, mas gusto ko po kayong nanonood, nakikinig sa akin, yung hinahanap nyo yung quality na sinasabi, tinidiscuss ko. Kaysa sa burloloy na kung ano-ano hindi naman totoo. Kaya kung mapapansin, wala akong ilalagay ng mga mukha ng politiko. Bakit ko ilalagay pa? Kilala naman yung mga tao. Una-una, hindi ko naman obligasyong i-promote ang mga mukha nila. Dahil sila kandidato, sila magpakilala ng sarili nila, hindi ba? Ako naman volunteer lang naman akong tumutulong sa kanila. So ang aking pag-volunteer ng tulong, sinasabi ko kung ano sila. At kinubinabalita ko kung ano ang kailang ginagawa, okay na yon, hindi ba? Kaya inuulit ko, yung quality ng sinasabi, mas mahalaga yon kaysa sa kung ano-ano mga mukhang makikita mo, pero pag pinakinggan mo yung buong istorya, yung video nung kung sino naglabas, alang kalatoy-latoy, nangopya lang. Speaking of pangopya, hindi po ako nagagalit, apila ko lang, Merry Christmas po. Padami kasi ng padami yung mga gumagamit ng mga video nitong Mike Abby Opinions. By the way, huwag kayong kalimut, mag-subscribe po kayo rito. Click na din po yung notification bell. Padami ng padami. Parang minsan, 1 oras, 2 oras ko pa lang na i-upload. Makikita ko sa ibang vlog, ginagamit na. Inaangguluhan lang ng title na iba, pero ako yung na nandoon, halos buong video niya, ako lang ang nakalagay doon. Binago lang yung title. Tapos nilagyan ng mga burloloy ng mga pangalan binabanggit. Halimbawa, tinalakay ko si Marcos at Sara. Ilalagay nila Marcos, Sara sa ibabaw. Halagyan ng ibang title. Tapos ako na yung ipi-play nila. Yung mga sinabi ko rito sa aking channel, ginagamit nila nilang buo. Yung iba naman, pinalalaki yung boses ko. Yung iba naman ay pinaliliit na parang, huwag naman ganon. Nangungopya na nga kayo eh. Nangungopya lang kayo, binabago pa nyo. Wala ba kayong content na sarili? Kasi, di ba, parang hindi naman tama yun. Copyright nga yan. Hindi nga ako nagreklamo eh. Ngayon lang sinasabi ko ito, aking pakiusap, huwag naman yung baguhin ang mga anggulo para lang makuha ninyo yung views. Pero, wala naman kayong ginawa kung hindi baguhin lang yung title. Ako naman yung iyong maipapakita. Yung iba nga dyan, hindi man lang binabanggit yung pangalan ko eh. Hindi man lang sinasabing, courtesy of Mr. Mike Abby Opinions. Mga ganon. O kaya, thank you kay Sir Mike Abby Opinions. O kaya, sige po, kung may time po kayo, manood din po kayo at dyan po kay Mike Abby Opinions. Dapat ganon man lang. Wala eh. Basta lang i-play nila na parang alam pa kay alam. Huwag naman pong ganon. Lalo na kung yung babaguhin kasi pwede ko kayong i-demanda niyan. Copyright yan eh. Pag binago nyo yung content ng aking mga sinasabi, yung context at content, napakahalaga niyan. Pag binago nyo yan, masisira ko. Pero wala naman hindi naman kayo authorized na gamitin yung aking video, ididimanda ko kayo niyan, irereklamo ko kayo. Kaya warning na rin ito. Huwag niyong baguhin yung boses ko, huwag niyong palakihin, huwag niyong paliitin, at huwag niyong baguhin sa inyong caption, sa inyong title, na ang layo naman doon sa sinasabi ko. Kaya minsan pinag-aaway pa ninyo ibang mga vlogger.
Hindi, wala naman akong kaaway. Galit kayo dun sa isang vlogger, ididikit nyo yung mukha ko dun sa kaaway niyong vlogger. Parang pinagsasabong nyo kami, hindi naman kami magkaaway, tsaka hindi naman ako nakikipag-away. Huwag naman ganon. Disente po akong humarap sa public dahil ang akin pong pinaninindigan, quality ng content, quality ng topic. Ayaw ko ng chismis, ayaw ko ng bulahan, ayaw ko ng burloloy, na mga daming-daming sinasabi. Ayaw pang direktahin kasi sayang oras. Alam ba ninyo na, kaya nga ako bihirang-bihira akong mag-live, pasensya na po kayo. Kasi nire-respeto ko yung mga viewers, yung mga views, na mga busy yung mga yan sa trabaho. Tapos pag nanood sa inyo, 5 minuto na puro ka intro, puro ka chismis, puro ka burlolo yung sinasabi. Yung 5 minuto, napakarami na yung masasabi ka, direct to the point doon sa topic mo. Pag ang issue ay politika, i-discuss mo in 5 minutes. Di 5 minuto lang yung nakuha mong oras doon sa mga kasi yung iba diyan nagtatrabaho, nagluluto, gusto nang matulog, o kung ano mang ginagawa, pero abang na abang sa'yo. Ang madidinig niya, puro chismis, puro kakwela. Yung laman ng kanya, yung gusto niya malamang impormasyon, naubos na yung oras niya, hindi pa niya naririnig yung gusto nilang marinig. Kasi nga, ang dami mo sinasabing kung ano-ano. Kayo, ganun, ako hindi. Dito sa akin, direct to the point. Pag sinabi kong mali, mali. Pag sinabi kong ito yung sinabi ng politiko, sasabihin ko agad. Hindi na sila maiinip. Yung 8 minutes or 10 minutes, di ba, marami silang malalaman. Ganun po, kanya-kanya tayong style. Kaya, ang daling nakawin nung aking video. Hindi ako katulad ng ibang social media, ang intro pa lang ay 10 minutes na. Pag nag-live sila ng 30 minutes, 5 minuto lang ang pakikinabangan mo doon. Yung 25 minutes o 20 minutes, puro chismis na hindi mo malaman kung saan hinuhugot. Chismis nga. Pag chismis, fake yun. Pag chismis, 90% doon, fake. Kaya hindi nila makuha yung context ng content. Kaya mahalaga yung context ng topic, content nung vlog, 'di ba? Ganun po 'yon. Okay? Nagsasabi lang po ako ng totoo para maayos 'yan. Rolando Santos, magandang gabi po. Thank you. Salamat po sa inyo mula sa Australia. Okay? Thank you. Kendrick, thank you rin. Nora Benito, nabanggit na natin ganito. Carpe Denver, bilis naman. Erlinda Kumakire. Ba, mukhang may pagka-Japanese dating. Thank you. Ingat po kayo. Ace Love, congratulations Sir Mike, 100,000 kayo. Nga po, salamat nga pala. Salamat po para sa inyo ito. Kayo po yung mahalaga dyan sa vlog na ito. Yung inyo pong pagsuporta sa akin. Kayo, umabot na nga tayo ng actually 103,000 na yata. Okay lang ho. Salamat po Nakuha na natin yung 100,000 at tuloy-tuloy. Suportahan po ninyo ako at susuportahan ko rin kayo ng aking mga nalalaman, kaalaman sa isyu ng politika, kalamidad, kalusugan at iba pa. Yung politika, yan ho talaga ang pinaka main natin kasi yung bilang broadcast journalist at vlogger, yan po yung pinaka hot issue dito sa atin. Natabunan lang bahagya ng 2 araw hanggang ngayon dahil nga ho sa kalamidad na hindi biro yung ginawa nitong si Typhoon Odette. Si Odette. Pero after siguro 2 days, 3 days, or siguro hindi sa lalong madaling panahon babalik ang political issue dahil painit na ho ng painit yan. Actually, kanya-kanya yung BBM Sara, ang daming gustong sumama sa kanya. Kaya nga kung yung mapapansin doon sa 2 in-upload kong istorya, meron akong panawagan, apelado na dapat si BBM Sara ay maging maingat sa pagkuha ng mga senatorial candidate. Kasi napapansin ko niya, iba dyan, mga balimbing lang naman, mga sip-sip lang. Nakabit lang o dumidikit lang kay Sara at kay BBM kasi malakas, nakuha lang ng walang agenda kung hindi makakuha lang ng attention or masama dun sa malakas na kandidato. Pero yung prinsipyo, kung ano ang programa, yung kailang programa, hindi naman nababagay kay BM. Di ba? Importante ho kasi ang politiko, merong agendang malinaw. Yung economy, merong mga plano sa ekonomiya, kung anong gagawin mo sa gobyerno pag ikaw binigyan ng pagkakataon. Tapos bigla ka na lang sasama doon sa isang politikong malakas na ang layo naman ang agenda mo kaysa kanya. So gusto mo lang ikaw ay manalo. So kaya sabi ko mag-ingat doon si BBM Sara dahil maraming iba diyan balimbing pa, sip-sip pa, di ba? Yung pangalawang yung video na ilabas ko, ayun namang aking tinatawagan ng pansin, yung mismong mga Marcos supporters or Marcos loyalists kasi ho, kung merong mga balimbing na mga politiko,
meron din pong nagpapakilalang mga supporters, mga leader, dahil alam nila malakas si BBM, sasama doon, magkakaroon ng idea at para lang makapasok sa ma-penetrate yung organization, pero yung pala ang agenda niya dalawa, personal at saka business interest. Ano yung personal? Pagka nakapasok sila at na-identify na Marcos supporters, pag nanalo si BBM, gagapangin ng lahat ng koneksyon para makakuha ng posisyon sa gobyerno or makakuha ng kontrata sa gobyerno. O, yan po yung mga personal at business interest. Maraming ganyan. Kaya nga sinasabi ko dun sa video ko, yung mga Marcos supporters dapat maging maingat. Baka masingitan kayo na kunwari dyan talagang BBM, talagang loyalist, yung pala ngayon lang dumating. At pag nakilala na at na-penetrate na kayo, gagamitin pa kayo para pag nanalo si BBM, sasabihin niya, ako yung original na tumutulong sa'yo. O baka naman pwede ako makakuha ng posisyon dyan kahit na ano. O baka naman yung kaibigan ko negosyante makakuha ng kontrata kahit ano. Yan po yung ingatan natin. Yung yung personal at business interest, yun. Yun ang marami ngayon. Kaya politiko at yung mga manggagamit, yan ang iwasan po ninyo. Ang totoong Marcos supporters at loyalists, walang interest na iba. Kung hindi tulungan lang si Marcos. Tulungan lang si BBM at Sara. Yun lang yun. Walang ibang agenda. Yan ang totoo. Pero yung marami yung sumisingit dyan para lang sa kanilang interest. Ingat po kayo dyan. Marami manggagamit kasi malakas talaga si BBM sa kahit anong survey at kahit sa Anggalawan, Luzon, Visayas, Mindanao, siya yung number 1. Anong gagawin natin pagka ganon? Okay? So, anong oras na ba? Uy, 7:90 na. Pwede na siguro tayo magpaalam. Baka mapagod ko kayo. Mel Antonio, salamat po. Lisa Mae TV, thank you, thank you. Madam, uy, mabilis naman, umakyat. Thank you. Salamat po sa inyo. James 2020, thank you po. Salamat din po sa inyo. Sa lahat po napadaan. Gigi Roberto. So, inulit ko lang yung typhoon ay medyo humina na. Yung monitoring, assessment ng mga otoridad, ongoing hanggang bukas yan at susunod na araw. Si Omicron variant ay nasa Pilipinas na. Ingat po tayo. Sabihan niyo yung mga mahal sa buhay na maging maingat at kung wala kayong bakuna, magpabakuna na dahil mapanganib ito pag walang bakuna. Pero kung may bakuna, tamaan man kayo, mild lang, mahina lang ho. Hindi kayo matutubo. Hindi kayo ma-ICU, di ba? Takutan na, pero yun na kailangan At ang political issue in the Philippines, dito nga sa Pilipinas, ay naglaylo ng 2 araw, pansamantala dahil nga sa kalamidad, pero operation sila ngayon, parang operation tulong, parang ganon. Lahat sila ay nagre-repack ng mga pagkain at kung ano-ano man, damit, kung ano, para ipadala doon sa Visayas, Mindanao at biktima ng kalamidad. Maganda yung ginagawa. Isa dyan ay yan nga, si BBM Sara, yung Marcos Group ay nag-repack na nga ng mga ipapadala sa inyo. Sheila Lagan, tama. Thank you. Salamat po. Edita Paraiso, salamat din po sa inyo. Peli Deleso, thank you. Danny Atienza, Sir Albi, thank you Thank you. Lunch daw, nasan ba yun? Sa Dubai. Bakit ang lunch niya? Hapon na, 3:19 hapon. Kasi sa Europe at saka sa Middle East, hapon pa lang ngayon. Sa Amerika and Canada naman, umaga. Okay? Sa Australia at saka New Zealand, ahead sila ng 2 oras. Ang Japan, ahead din ng 1 hour. So, dito sa isa, kapitbahay natin, halos pare-pares ang oras. Okay? So, siguro, pansamantala. Alan Kaluwag, uy, good evening. Thank you. BBM Sara forever. Wow. Si Julia, Merry Christmas to all. Advance daw ho. Charles Herses, thank you. Espiritu, thank you. Romulo, Guillermo, thank you rin. Hasmin Tabina, salamat din. June Mendoza, salamat din po. Ryan, thank you rin sa iyo, Ryan. Adele, thank you. Dikang, thank you. At sa lahat to, Wilma, Angel, tama ba yan? Amir, thank you. Carol Villanueva, Espino Gutierrez, thank you. Salamat po sa inyo. Hill B, anong B? More power, ano ba yung B? Susan, Tita Sawa, thank you. Ninita Tadina, okay, salamat. Red Castro, salamat din po sa inyo. Jopao Kagasul, Ada, ano ba yan? Ada, Merry Christmas at salamat. Sara Bilen, thank you. Angelo Morales, good evening din po. Mula sa Saudi Arabia, solid BBM daw siya. Ryan B, sir. Pag-greet. Ayan. Ryan B, good evening dito sa Pilipinas. So wala na tayong masyadong oras. Ayaw ko kayo masyadong maisturbo na rin.
7:23 na eh. Ha? Ay nag-umpisa tayo 6:34, o 'di ba? Isang oras na ano ha. So marami pong salamat. Yan po yung update sa mga nangyari. Ipagdasal natin ang ating mga kababayan biktima ng kalamidad na sila makarecover sa lalong madaling panahon. Yun naman may mga sakit tungkol sa COVID-19. Sana din makarecover na at ingat. At yung mga politiko, good luck na lang kasi kanya-kanya ho talagang gimikan, galawan para sila makakuha ng supporters, followers. At yun mga followers, supporters, ingat po kayo sa COVID, ingat sa typhoon, ingat po sa ibang mga sakit. Okay? At walang personalan para walang away. Issue lang ho. MB Vlog, thank you. Doming Ria, thank you rin. Dina Abdullah, salamat din. Mari Corpus, thank you. Ayan ho, salamat. May mga habol-habol pa. Ryan B, bumalik. More power, Sir Mike. Thank you. More power din po sa inyo. So, wala na masyadong oras eh. Salamat po muli sa inyo. At wala na yung ulan. Kanina umuulan eh. Ngayon ay nawala na ho yung ulan. Pero hiling ko po sa inyo, huwag kayong magsawang mag-subscribe. Dito po sa yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo sa channel na ito. Mike Abe Opinions. Click lang notification. Pero pakain lang po ninyo. Kung paki-share na rin po ninyo doon sa inyong mga kaibigan kung para makarating sa kanila. At pagka ho kasi nakapag-subscribe kayo, pwede nyo balik-balikan yung mga video na napakarami po akong video na upload dito. Definitely makakatulong sa inyo yan. Wala tayong masyadong mga burloloy nga at saka mga paikot-ikot na kwento at chismis. Walang chismisan dito. Lahat direct to the point at issue talaga na totoo at pinaninindigan natin. Okay? So marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. O yung mga na hindi pa nakakapag-dinner, pwede na mag-dinner. Yun naman bagong gising, so pwede na maligo. Yun naman matutulog pa, sige, pwede na magpahinga. Di ba? Ganun eh. Magkakaibang oras, araw. Lisa Ono, thank you. Dong Lumabas. May mga pahabol pa. Salamat po. Patrick Cortez, thank you. Ninita, nabanggit na natin kanina. Edwin Hara. Okay, thank you. Wala na tayong oras talaga. TV Eden Solano. Babay na muna po. Wala na tayo talagang oras. Ingat lang po tayo. Happy weekend kasi bukas Sabado, Linggo dito sa Pilipinas. Okay? Babay na muna. Ingat lang po tayo. Salamat po. Yan po si Sir Mike Abe. Sir Mike, maraming salamat din po. Mabuhay ka and God bless.